pakuluan natin ang ating gabi na dahon para sa laing natin. At kung lumambot na ito, lalagyan natin ng gata. Ayan, pakulo natin hanggang ma-dissolve. Pero lalagyan na natin ng tanglad at saka luya para mabango siya talaga. Ayan. Lalagay natin ang frozen na sili, labuyo at saka bawang. Sunod natin ang luya. Meron din tayong luya guys. At saka onion. Tapos haluin natin, mix natin. Ang natin ito, ang labuyo natin na sili is frozen ha. Frozen at saka yung bawang natin, nadikdik na yun na frozen. Kasi kailangan natin i-frozen para hindi siya mabulok kasi sa dami no, madry kasi yan sa season namin dito, malamig na. Kaya ilagay natin sa freezer. Kapag gusto mo na siyang kunin, ayan, pwede mo na iyan gamitin. Haluin lang natin ng konti. Tsaka pakuluan natin. At of course, lalagyan na rin natin ng dilis, no? Dilis ang pang-season natin ito, panghalo. Yung dilis na maliliit. At halo-haloin natin. Haluin natin para sumasarap lalo. Ayan. Gusto ko kasi ang sili na labuyo guys na may aroma. Ayan. Malaking kaldero ang ginagamitan natin. Ayan. So, lumalabas na yung katas. Ang sarap, ang bango. Napakabango. Yung laing natin guys. So, medyo marami pa kasing tubig no. So, ipasimmer natin ng ilang minutes. Yan. At saka mas masarap kung maraming sibuyas, onion. Sibuyas Bombay sa pangalan natin sa amin. Nakita nyo guys, ang dami kong nilagay na sibuyas o onion. Tapos maraming sili para mayroong aroma. Ayan. Kulong-kulo na talaga. So, mag-a-add tayo ng gata, kakang gata. Ayan. Yun pa ang kakang gata natin na ina-add. So, ang gamit natin dito guys is powder. Powder yung una. 6 na pack. 6 na pack ang nilagay natin. Tapos, sa mainit siya na tubig. Dissolve siya sa mainit na tubig. Pagkatapos, ayun na yung fresh dahon. Fresh dahon po ito guys. Ang ginagamit ko. Hindi ko na nabidyohan para hindi na mahaba no. Fresh dahon po siya. Kinakat ko lang siya. Gunting lang gamit ko. Ayun. Sinisimot natin ang kakang gata. Ayong kakang gata natin guys is nasa lata yung cream. Yung cream na kakang gata. Kakang gata ang gamit natin, yung nasa lata na cream. So, gumamit tayo ng 2 lata. 2 lata na cream. Na gata. Coconut cream. Cream ang gagamitin niyo guys para siya kakang gata talaga. Tapos ihalo natin kasi lutong-luto na yan at lalagyan natin ng lalagyan natin ng asin. Asin at gumamit din ako ng magic sarap. 1 pouch na magic sarap ang ginamit ko dito guys kasi marami talaga.
Marami talaga, no? So, with salt. So, itansya lang natin na hindi siya masyado maalat at hindi siya matabang. Nagtatanong kayo guys, masyadong marami? Yes, masyadong marami kasi sa isang taon, isang beses lang ako magawa ng laing natin. At ilalagay ko yan sa freezer. Pag malamig na siya, ilalagay ko siya sa sa container. Tapos, lagay ko na sa sa freezer. At kung gusto kong kumain, i-preheat ko na lang yan. I-defrost ko, tapos preheat ko sa microwave. Tapos, yun. Easy to eat na siya, no? Wala na siyang luto-luto, no? Oo. Kahit hindi siya cold season, hindi siya winter season, kahit siya, summer season, yan ang ginagawa namin. Kahit sa mga ulam namin, sa mga karne, sa mga kambing na karne, ayun, mga apritada, mga lauya, ganun ang gamit, ganun ang style ko guys. Kasi easy to eat na lang, no? Easy to eat na lang siya, so hindi hassle. At masyadong busy sa farm, kaya kuha na lang ng isang container, tapos ayan, i-defrost habang nagtatrabaho sa farm. Pagkatapos is ayan, initin mo na lang yan. Initin mo na lang, tapos kanin. So okay na yon. So diskarte lang tayo sa buhay guys, hindi lang sa pagtatatrabaho ang i-diskarte natin, no? Kahit sa ulam, para tipid ito guys, kasi isang lutuan, isang rekado, at saka isang gamit mo lang sa gasol. So okay na yon, tipid. Kung magtatanong kayo guys, ang gasol namin is sa isang tangke na malaki, umaabot yan ng 5 months. So, sa isang taon, ilang months ba? 12. So, makakonsume lang kami ng 2 tangke. At saka, may panibagong tangke na mababawasan. Yun katipid. Malaking tangke ang gamit namin guys, yung bale sa Pilipinas, yung gasol na blue is 2. Yan ang size namin ginagamit. Matipid talaga. Saka hindi kami masyado nagluluto, no? Kasi defrost lang kami. Tapos ayan, lagay natin sa mangkok. Tapos ayun na, iinitin sa microwave. Microwave guys ang gamit, kasi mag-iwas tayo sa yung ganito, kasi kapag ganito siya, may tendency po na aalat ang pagkain mo. Aalat ang pagkain mo pag dito. Kung sa microwave, hindi yan naalat. Kung ano man ang tinitimpla mo sa umpisa, ganon din ang lasa. Kaya satisfy ako dito sa paramihan na luto. At saka wala akong time guys, kung every time magluluto ka, wala kang oras kasi maraming trabaho nga.